Matigas ang ekspresyon at matalim ang mga mata ni Amari habang nagmamaneho sa gilid ng kalsada. Namataan niyang maliit na figura ni Connor kasabay ng kanyang yaya. Masayang nagtatawanan na parabang walang kamalay-malay sa panganib na nakaabang. Pasensya ka na, Connor, para ito sa kinabukasan ko. Kasama si Noah, mahina niyang binulong. Ramdam ang mabilis sa tibok ng puso. Ngunit walang bahid ng pag-atubili sa kanyang muka. Mas diniinan niya pang apak sa silinyador. Lalong bumilis ang takbo ng kotse. Isang iglap lang, sumabog ang malakas na kalabog sa hangin. Sinundan ng mga hiyaw ng mga nakasaksi. Sa nakapanghihilakbot na pangyayari, bumalagta sa aspalto si Connor at ang kanyang yaya. Ang yaya nakatihay at walang galaw. Samantalang si Connor ay tumilapon ng ilang metro. Naliligo sa sarili niyang dugo. Walang imik na muling umapak si Amari sa silinyador. Iniwan ang lugar na parang walang nangyari. Ni hindi lumingon. Sa ospital, pagkarinig ng balita, halos maubusan ng hininga si Rosario habang nagmamadaling tumakbo papasok sa emergency room. Maputlang kanyang mukha, puno ng pangambang mga mata. Kasunod niya si Carlo na pilit siyang pinapakalma, ngunit nilamon na si Rosario ng matinding takot. Connor! Nasaan si Connor? Nasaan ang anak ko? Hysterical niyang sigaw sa harap ng doktor. Marahang umiling ang doktor na humahawak kay Connor at may mabigat na tinig na nagsalita. Miss Rosario, critical ang kalagayan ni Connor. Kailangan natin siyang operahan agad. Ipagdasal niyo po ang kanyang kaligtasan. Nanlambot ang tuhod ni Rosario at muntik nang bumagsak kung hindi siya nasalo ni Carlo. Diyos ko, Carlo, si Connor, bata pa siya. Paano? Hinaplos ni Carlo ang kanyang likod. Rosario, kailangan mo maging matatag. Kailangan ka ni Connor. Malalampasan niya ito. Nandito lang tayo para sa kanya. Ngunit sa isip ni Rosario, nagaling puyo ang galit at dalamhati. Mabilis ang hakbang ni Noah habang tinatahak ang pasilyo ng ospital, baka sa mukhang pagkabalisa. Kakakuha niya lang ng balita tungkol sa aksidenteng kinasangkutan ni Connor, ang batang ilang beses na niyang nakikita sa mga pagtitipon. May kung anong bagay sa bata na laging humahatak ng pansin niya, bagamat hindi niya maipaliwanag kung bakit. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Rosario na mag-isa. Maputla at namumugto ang mga mata. Alam niya may mabigat na nangyari at sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang nabiyak ang puso niya sa itsura nito. Rosario, tawag niya. Banayad ang tinig, waring nais magbigay lakas. Itinaas ni Rosario ang tingin, nakatitig sa kanya. May lungkot ngunit may halong galit. Bakit ka nandito? Malamig ang tonong pinipigil ang sumisirit sa emosyon. Narinig kong naaksidente si Connor. Gusto ko lang masigurong ayos siya, sagot ni Noah. Halatang naiilang, ngunit ramdam na mahalaga para sa kanya ang presensya doon. Huminga ng malalim si Rosario. Ipinikit sandali ang mga mata upang magpakatino. Hindi mo na kailangan makialam, Noah. Hindi mo anak si Connor. Natahimik si Noah, tila may kakaibang kutob sa sagot niya. Alam kong wala akong karapatan, pero gusto ko pa rin malaman ang lagay niya. Parang anak ko na siya. Gusto ko lang masiguradong ligtas siya. Ibinaling ni Rosario ang muka, pilit tinatabunan ang damdamin. Masakit para sa kanya na nakikitang nagmamalasakit si Noah. Lalo't sariwa pa ang sugat ng pag-abandon na nito noon. Hindi mo kailangan mag-abala. Ayos lang si Connor. Mariin niyang tugon, lalong nalito si Noah. Bakit lagi mo akong tinataboy, Rosario? Sa tuwing lalapit ako, sinasara mo ang pinto. Ano bang nagawa ko sa'yo? Tinitigan siya ni Rosario, may titig na mahirap basahin. Ikaw ang umiwas, Noah. Iniwan mo ko ng walang paliwanag. Iniwan mo kong sugatan. Parang sinampal si Noah sa mga salitang yon. Alam niya malalim ang sugat na iniwan niya. Sugat na baka hindi na maghilom. Ngunit patuloy na kumakain sa isip niyang tanong tungkol kay Connor. Rosario, bakit hindi mo malang ipinakilala sa akin ng maayos si Connor? Lagi kami nilalagay na distansya sa pagitan namin. Para bang sinasadya mo? Kinagat niya Rosario yung labi. Pinipigilang mabasag ang tinig. Hindi mo kailangan malaman, Noah. Anak ko si Connor. Hindi sa'yo. Ewan ko, pero may kakaiba sa batang yon. Natigilan si Noah. Tila hindi mahanap ang salita. Basta pakaramdam ko, konektado kami. Binaba ni Rosario ang tingin. Naglaho ang sigla sa kanyang mga mata. Pakiramdam mo lang yan. Wala si Connor sa buhay mo, Noah. Pinili mong sarili mong landas. Huwag mo nang pakialaman ng sa akin.
Bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto ng emergency room at lumabas ang doktor. Seryosong muka. Miss Rosario, tawag nito at kagad na lumapit si Rosario. Kumusta si Connor, Doc? Tanong niya, halatang pinipigilan ang mangingigang tinig. Mabigat ang buntong hininga ng doktor. Comatose si Connor. Ginawa namin ng lahat pero kailangan niyang bantayang mabuti. Patuloy naming nasusubaybayan ang kondisyon niya. Nanginginig na napatras si Rosario. Muntik na matumba ko hindi siya nasalo ni Noah. Nandito lang ako, Rosario. Sasamahan kita. Mahina nitong sabi. Marahan niyang inalis ang kamay ni Noah. Hindi kita kailangan dito, Noah. Kaya ko mag-isa. Natigilan si Noah, ramdam ang bigat ng pagtanggi. Rosario, hayaan mo kong tumulong. Alam kong wala akong karapatan pero gusto ko lang na nandito para sa'yo. Para kay Connor. Matalim ang tingin ni Rosario. Kung ganon, umalis ka na lang, Noah. Wala kang kinalaman dito. Mariin niyang wika. Kahit nasa kaibuturan ay hati ang kanyang damdamin. Tinitigan siya ni Noah na may lungkot. Sige, kung yan ang gusto mo. Pero kung sakaling nandito lang ako, alam mong lagi kita nga alalahanin. Walang imik na tumayo si Rosario. Malamig pa rin ang anyo. Tuluyang lumakad palayo si Noah. Iniwang mag-isa si Rosario sa tahimik na pasilyo ng ospital. Sa isang sulok, tahimik na nagmamasid si Amari. Malamig ang mga mata. Bahagya siyang ngumiti. Kontento na hindi tinanggap ni Rosario si Noah. Sa kanyang puso, lalo niyang pinagtibay ang pasya. Hindi niya hayaan na maging hadlang si Connor sa pag-angkin niya kay Noah. Sa presinto, nakaupo si Rosario na matigas ang katawan. Hinihintay ang resulta ng investigasyong kakasimula pa lang. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niyang imahe ni Connor na walang kalaban-laban sa ospital. Mariin niyang siniklot ang kanyang mga kamay sa kamao. Pilit pinipigilan na nag-aalab na galit na kumakain sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Maya-maya, pumasok ang isang pulis na seryosong mukha. Miss Rosario, may nahanap na kaming ebidensya. Ang sasakyang nakabangga sa anak niyo ay nakarehistro sa isang babaeng nangangalang Amari. Napatigil si Rosario, ngunit agad ding muling sumiklab ang galit sa kanyang mga mata. Amari. Yung Amari na malapit kay Noah, mariin niyang bulong, puno ng hinanakit. Tama po, miss. Tugma ang plaka ng sasakyan ayon sa saksi at ng aming suriin na kapangalan nga ito kay Amari. Agad naming ipapadampot siya para sa investigasyon. Makalipas ang ilang oras, ipinasok si Amari sa presinto na may posa sa mga kamay. Walang ekspresyon ng kanyang mukha. Malamig, walang bakas ng pagsisisi. Mabilis na tumayo si Rosario mula sa kanyang kinaupuan. Dala ang hindi mapigil na galit at lumapit kay Amari. Anong ibig mo sabihin, Amari? Nanginginig ang boses niya. Halong luha at galit. Alam mo bang muntik nang mamatay si Connor? Alam mo bang nasa komang anak ko sa ospital? Umismid lamang si Amari, na natiling walang imik at walang lakas ng emosyon. Ang mga mata. Hindi ko kailangang sagutin ang mga tanong mo, Rosario. Lalo pang lumapit si Rosario, nagliliyab ang tingin. Huwag mo nga kalaing makakalusot ka, Amari. Sinadya mo ito, hindi ba? May kinalaman ba ito kay Noah? Sa wakas, bahagyang natawa si Amari, pero nanatiling malamig ang mga mata. Ang kapal ng kumpiyansa mo, Rosario. Hindi ka na mahal ni Noah, at kahit wala ako, hindi na siya babalik sa'yo. Huminga ng malalim si Rosario. Pilit pinipigil ang sarili na hindi magwala. Yun bang dahilan? Ganun ka ba kasabik na ipaglaban si Noah kaya nagawa mong sakta ng isang inosenteng bata? Anak? Mapait na ngiti ang sinagot ni Amari. Sagabal lang sa akin ang batang yon. Dapat mong malaman, Rosario, hindi ko hayaang may humarang sa gusto kong makuha. Pinagsabihan ng pulis si Amari na magpakalma, ngunit hindi na napigil ni Rosario ang galit. Magbabayad ka, Amari. Akala mo ba makakalusot ka dahil sa kagalingan mo magpanggap? Nagkakamali ka. Tahimik lang si Amari, tinitigan si Rosario ng malamig at walang imik. Nakaramdam si Rosario ng matinding pandidiri, pero hindi pa rin niya maiwasang mamangha sa lupit ng babae. Paano nagagawa ni isang tao ang ganitong kasamaan dahil lang sa selos? Lumapit ang isa pang pulis. Miss Rosario, i-detain namin si Amari para sa mas malalim na investigasyon. Dadaan ito sa korte at sisiguraduhin naming makakamit ang hustisya. Tumangot si Rosario, matatag ang mga mata. Salamat. Siguraduhin niyo na hindi na siya makakapanakit pa ng iba. Habang inaakay si Amari palabas ng mga pulis, tuminto kay Rosario na may mapanuyang ngiti. Panalo ka ngayon, Rosario, pero tandaan mo, hindi ka na muling mamahalin ni Noah gaya ng dati.
Matalim na tumitig si Rosario kay Amari. Wala akong pakialam sa iniisip mo, Amari. Sisiguraduhin kong makakarma ka. Pagkaalis ni Amari, bahagyang gumaan ang bigat sa dibdib ni Rosario. Bagamat hindi pa rin siya mapalagay sa lagay ni Connor, nakaramdam siya ng konting ginhawa dahil magsisimula ng hustisya. Ngunit sa likod ng kanyang isip, may bumabagabag. Paano kung simula pa lang ito ng mas malalang plano ni Amari? Sa presinto pa rin, mabilis ang bawat hakbang ni Noah, patungo sa selda ng mga detainee. Halata sa kanyang muka ang halo ng galit at pagkalito. Pagkarinig niya na si Amari ang nakabangga kay Connor, hindi siya mapakali. Bawat yapa kay puno ng kaba, iniisip kung bakit magagawa ni Amari ang ganong kalupitan. Pagdating niya sa harap ng selda, nakatitig lang si Amari sa kanya ng malamig. Wari walang pakialam, huminga ng malalim si Noah, pilit pinapakalmang sarili. Amari, ano ba talagang pumasok sa isip mo? Bakit mo nagawang sagasaan ng isang bata? Gumisi si Amari na mapang-asar saka nagpakrus ng mga braso sa dibdib. Hindi mo pa rin naiintindihan, ano Noah? Palagi ka talagang bobo pagdating kay Rosario. Napasimangot si Noah. Huwag mo nang idamay si Rosario. Yung batang tinamaan mo, si Connor, wala siyang kinalaman sa nararamdaman mo para sa amin ni Rosario. Mahinang natawa si Amari, puno ng puot ang mga mata. Walang kinalaman? Hindi mo ba talaga napapansin, Noah? Ang lapit-lapit mo sa batang yun. Pero wala kang alam kung sino talaga siya. Nagtaka si Noah. Anong ibig mo sabihin? Ipaliwanag mo sa akin ngayon din. Lumapit si Amari sa rihas. Bumaba ang boses ngunit puno ng pait. Si Connor, yung batang yon, anak mo Noah. Anak mo kay Rosario. Natigilan si Noah para bang tumigil ang mundo. Ano? Nagsisinungaling ka, Amari. Sasabihin sa akin ni Rosario kung totoo yan. Humiling si Amari na parang nangaasar. Sa tingin mo ba, basta-basta kanilang sasabihan ni Rosario pagkatapos ng ginawa mo sa kanya? Tinago niya ito sa'yo ng maraming taon. Ayaw ko niyang malaman ng totoo, Noah. Pero ako, alam ko. At hindi ko hayaang magsama kayong dalawa. Natahimik si Noah, tila hindi makapagsalita. Hindi niya matanggap ang narinig. Si Connor, ang batang palagi niyang iniisip. Ang batang nakakapagpasaya sa kanya. Anak pala niya? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa, Amari? Nanginginig ang boses ni Noah. Tumawa si Amari ng malamig. Sa tingin mo ba, hahayaan kitang bumalik sa babae at anak niya? Mahal kita, Noah. Gagawin ko lahat para manatili ka sa akin. Kahit nawasakin ko pang lahat ng mahalaga sa'yo. Tinitigan ni Noah si Amari na may halong galit at sakit. Kung ganun ginawa mo lahat ng ito, para lang hindi ako makabalik kay Rosario. Sinagasaan mo si Connor ang anak ko, para lang sa ambisyon mo. Walang bakas ng pagsisisi si Amari. Oo, gusto ko siguraduhin hindi mo na sila makikita. Silang humaharang sa atin, Noah. Malamig ang buong katawan ni Noah. Hindi lang buhay ni Connor ang winasak mo, pati buhay ko. Paano ka naging ganito kalupit? Umismid lang si Amari. Ginawa ko to dahil mahal kita, Noah. Yun lang. Dahan-dahang umatras si Noah, hindi na kayang titigan ang mukha ni Amari. Mahal. Hindi yan pagmamahal, Amari. Yan ay obsession at kalupitan. Nilunok niyang bigat sa lalamunan bago magsalita. Puno ng paninindigan ng tinig. Sisiguraduhin ko mabibigyan ka ng mabigat na parusa sa ginawa mo. Sa anak ko na si Connor at hindi ko hayaang saktan mo siya. Kahit ikaw pa. Ngumiti lang si Amari na mapanukso. Kung yan ang gusto mo, Noah. Pero tandaan mo, marami ka nang nawala dahil sa akin. At kontento na ako. Kahit dito na ako mabulok. Hindi na sumagot si Noah. Tumalikod siya at naglakad palayo sa selda. Pasa ng bigat ng pagkasira at pagsisisi. Paano siya naging bulag sa katotohanan kung ganong katagal? At paano niya harapin si Rosario ngayong alam niya ng totoo? Paglabas niya ng presinto, tuluyan ang bumagsak ang kanyang luha. Luha ng matinding pagsisisi sa puso. Pagkaalis mula sa himpilan ng pulisya, dumiretso si Noah sa ospital kung saan ginagamot si Connor. Mabigat ang puso niya sa pagsisisi at matinding pagkakasala. Pagpasok niya sa loob, kagad niyang nagtanong sa nurse sa front desk. At doon niya na lamang nasa ICU si Connor at patuloy na inobserbahan. Mabilis siyang naglakad patungo doon, pilit pinipigil ang emosyon, bagamat patuloy na gumugulo sa isip niya ang mukha ni Rosario at ang posibilidad na tuluyan siyang itaboy nito. Sa tapat ng pinto ng ICU, nakita niya si Rosario na nakatayo. Namumulang mga mata nito, tanda ng pag-iyak. Pagkakita sa kanya, bahagyatong tumuwid ng tindig at pati pinapakalmang sarili sa kabila ng mabilis na pagtibok ng puso. Rosario, mahinang tawag ni Noah.
Paglingon ni Rosario at makita siya, agad nagbagong ekspresyon nito mula sa lungkot tungo sa lamig. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong nito. Gusto ko makita si Connor at kailangan ko ng paliwanag, Rosario. Bakit may tinago sa akin ng anak ko si Connor? Napait ng ngiti ang lumabas sa labi ni Rosario. Ngayon mo lang nalaman ha? Salamat kay Amari siguro. Natigilan si Noah. Tila tinampal ng katotohanan. Oo, ngayon ko lang nalaman pero hindi to tungkol sa kung sino nagsabi. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi mo kailanman sinabi sa akin? Lumapit si Rosario, mababa ngunit matalim ang boses. Bakit Noah? Dahil wala kang karapatang malaman. Simula pa lang, pinili mong iwan ako. Sinaktan mo ko't namuhay ka na para bang wala kang pakialam sa akin. Okay, Connor. Hindi sapat na dahilan yan, Rosario. Mariing tugon ni Noah. Unti-unting tumataas ang boses. May karapatan ako na malaman ang tungkol sa anak ko. May karapatan ako na maging parte ng buhay niya. Mabilis na natawa si Rosario, ngunit puno ng paitang tinig. Karapatan? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, may mukha ka pang magsalita ng ganyan? Iniwan mo ko, Noah. Sa tingin mo ba ipagkakatiwala ko ng anak ko sa lalaking basta na lang akong iniwan? Hindi na nakapagsalita si Noah, parang tinuhog ng kutsilyong puso niya sa bawat salitang lumalabas kay Rosario. Gusto niyang magpaliwanag pero tila na barang lalamunan niya. Tinulid ni Rosario na mas tumalim pang tinig. Simula nang pinanganak si Connor, sinumpa ko na hindi niya malalaman kung sinong ama niya. Hindi ko gustong magkaroon siya ng huwarang ama na irresponsable at mas pipiliing mabuhay na mag-isa kaysa kasamang sariling anak. Humugot ng malalim na hininga si Noah. Pilit pinipigilan ang nag-uusbong na galit at pagkakasala. Rosario, patawarin mo ko. Inaamin ko, nagkamali ako. Pero pakiusap, hayaan mo ako manatili sa tabi ni Connor. Hayaan mo malang ako na makita ang anak ko. Napasinghal si Rosario sa katumitig ng matalim. Makikita mo si Connor ngayon? Pagkatapos ang lahat ng taon na wala ka. Pagkatapos ang lahat ng panahon hindi ka nagpakita ng malasakit. Pasensya na, Noah. Pero hindi ganyan kadali. Rosario, pakiusap. Lumapit si Noah, ngunit biglang sumulpot ang dalawang bodyguard at humarang sa kanya. Ipinatong ni Rosario ang tingin sa kanila. Palabasin niyo siya. Ayoko lumapit siya kay Connor. Rosario, huwag mong gawin to. May karapatan ako na makita ang anak ko. Pagmamakaawa ni Noah, nanginginig ng boses. Wala ka ng karapatan, Noah, malamig na tugon ni Rosario. Ako ang nagpasya at nagdesisyon ko na wala kang lugar sa buhay ni Connor. Kaya tigilan mo ng pilit na pagpasok sa buhay niya. Hinawakan ng isa sa mga gwardyang brasa ni Noah at sinimulan na siyang ilayo. Pilit siyang nagpupumiglas ngunit walang laban ng lakas niya. Rosario, pakiusap. Nangangako ako na aayusin ko lahat. Pananagutan ko si Connor bilang ama. Tinapunan lang siya ni Rosario ng malamig na tingin. Tapos na ang oras mo, Noah. Hindi ka pwedeng basta pumasok at isipin na ibibigay ko sa'yo si Connor. Wala ka ng halaga sa amin. Huminto si Noah sa pagpupumiglas. Tinitigan si Rosario na puno ng desperasyon. Kung ganon, anong kailangan kong gawin para patawarin mo ko? Para pagkatiwalaan mo ko ulit? Tahimik si Rosario sa loob ng ilang segundo bago dahan-dahang umiling. Wala na, Noah. Wala ka nang magagawa. Ang presensya mo, sisirain lang sa buhay ni Connor. Tuluyang nailabas ng mga gwardiya si Noah mula sa lugar ng ICU. Nakipaglaban pa siya ng kaunti ngunit kalaunan ay bumigitin. Sa labas ng pinto, tumigil siya at nanatiling nakatayo, nakatulala sa pasilyo ng ospital. Lahat ng sinabi niya, lahat ng sinubukan niyang gawin, nabaliwala. Mas lalo pang sumikip ang dibdib niya, baon sa matinding pagsisisi. May dumaan na nurse at bahagyang tinignan siya ng may pag-alala, ngunit hindi niya yun pinansin. Nakatayo lang siya doon habang dahan-dahang dumadaloy ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Pagkalabas ng ospital, dala ang pusong wasak, agad niyang minanehong kotse patungo sa tanggapan ng civil registry. May isang bagay na kailangan niyang tapusin agad-agad. Pagdating niya doon, mabilis siyang tumungo sa counter ng diborsyo at kinuhang numero ng pila. Nanginginig ang mga kamay. Matagal na siyang nabubuhay sa isang kasal na walang pag-ibig at ngayon, matapos mabunyag ang lahat, hindi na ito may iwasan. Pagdating ng kanyang turn, sinalubong niyang kanyang kawani na may professional ngunit may bahid ng pag-usisang tingin. Marahil sanay na sa mga mukhang pagod at puno ng pagkakasala. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo, sir? Magiliw na tanong na opisyal. Huminga ng malalim si Noah, pinipigilan ng emosyon. Maghahain po ako ng diborsyo. Tumango ang opisyal at inabot sa kanya ang mga form na kailangang sagutan.
Sige po, paki-fill out po ang mga ito. Kakailanganin din namin ng dahilan para sa proseso. Kinuha ni Noah ang ballpen at mabilis sa sinimulang sagutan ang form, habang mas lalo pang bumibigat ang dibdib niya sa pag-iisip kay Amari. Sa lahat ng ginawa nitong wala siyang kaalam-alam, hindi lamang ang pananakit, kundi ang tangkang sirain ang buhay ng bata ngayon lamang niyang natuklas ang sariling dugo at laman. Pagkatapos sagutan ng form, inabot niya yun pabalik sa opisyal na mabilis sa tinignan at tumango. Mga 2 linggo po ang proseso, sir. Paliwanag nito. Ipapaalam po namin ang susunod na hakbang sa mga contact details na inilagay niyo dito. Tumango si Noah, pinaghalong ginhawa at sakit ang nararamdaman. Marahil naiisip niya, ito na ang simula ng pagbangon niya. Kahit na mahirap at puno ng sugat, alam niyang kailangan niyang magpatuloy. Masakit man, ngunit napagtanto niyang ito lamang ang tanging paraan para linisin ang gulo ng nakaraan. Salamat. Mahina niyang wika bago tumalikod at lumabas ng registry office. Sa labas tila nakikisamang kalangitan sa lungkot niya. Madilim at mabigat. Ngunit sa kaibuturan ng puso niya, may munting pag-asa pa rin na balang araw, maayos niyang lahat, lalo ng relasyon niya kina Connor at Rosario. Paglabas niya ng gusali, huminto muna siya tinitingnan nito. Ngayon nakapagpasya siya na isang malaking hakbang. At kahit hindi niya tiyak na hinaharap, alam niyang ito ang unang hakbang para palayain ang sarili mula sa nakaraang puno ng pagkakamali. Ano ang gagawin ni Noah ngayong nalaman niyang anak niya si Connor? Magawa pa kaya niyang makuha ang loob at tiwala ni Rosario? Makaligtas pa kaya si Connor mula sa koma? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.